Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po itutulong lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Malalak sa probinsya ng Davao del Sur. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Malalak. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing naso. Talaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 29 na kabanata, ang talata po ay 37. Katulad ng buwan na hindi lilipas, matatag na tanda doon sa itaas. Katulad ng buwan na hindi lilipas, matatag na tanda doon sa itaas. Katulad ng buwan na hindi lilipas, matatag na tanda doon sa itaas. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat na aming pagkakasala, abang amin pong idinudulog sa iyo na kami linisin ng banal na dugo ng aming manunubos sa lahat ng karumihan, sa lahat ng kasalanan. Gayun din namin idinudulog sa iyo ang bayan ng Malalag sa probinsya ng Davao del Sur. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan sa bayan ng Malalag nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Malalag. Maraming salamat po aming pag-asa at tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Exodus sa 7 kabanata. Ang talata po ay 14 hanggang 25. Sinabi ni Yahweh kay Moises, nang mamatigas ang paraon, ayaw pa rin niyang paalisin ang mga Israelita. Kaya bukas ng umaga, dalhin mo ang tungkod na naging ahas at hintayin mo ang paraon pagpunta niya sa tabing ilog. Sabihin mo sa kanya ganito, pinapunta ako ni Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, upang sabihin sa iyo na payagan mong umalis ang kanyang bayang Israel at sumamba sa kanya sa ilang. Hanggang ngayon ay ayaw mo pa rin sumunod, ngunit tiyak na kikilalanin mo si Yahweh sa pamamagitan nitong gagawin niya. Tingnan mo, ihahampas ko sa ilog Nilo ang tungkod na ito at magiging dugo ang tubig at mamamatay ang mga isda dahil dito. Babaho ang ilog at hindi maiinom ng mga Ehipsyo ang tubig nito. Dinugtong pa ni Yahweh. Pagkatapos, sabihin mo kay Aaron na itaas ang kanyang tungkod at sumpain ang lahat ng tubig sa Ehipto. Ang lahat ng tubig sa mga ilog, kanal, lawa ay magiging dugo, pati ang nasa mga batya at tapayan.
Ginawa ni na Moises at Aaron ng utos sa kanila ni Yahweh sa harapan ng paraon at ng mga tauhan nito at inihampas ni Aaron sa tubig ang kanyang tungkod at naging dugo nga ang tubig. Namatay ang mga isda at bumaho ang ilog kaya't hindi mainom ng mga Ehipsyong tubig nito. Naging dugo rin ang lahat ng tubig sa buong Ehipto. Ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkerong Ehipsyo sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan, kaya't lalong nagmatigas ang paraon. Ayaw pa rin niyang pakinggan sina Moises at Aaron tulad ng sinabi ni Yahweh. Ang ginawa nila ay hindi pinansin ng paraon. Umuwi na lang ito sa palasyo. Samantala, ang mga Ehipsyo ay umukay sa tabing ilog upang kumuha ng inumin sapagkat hindi nila mainom ang tubig sa Ehipto. At lumipas ang 7 araw mula nang hampasin ni Yahweh ang tubig. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang puso ng tao at ang kapangyarihan ng Diyos. May panganib po ang katigasan ng puso sa harap ng mga paalala at sa kapangyarihan ng Diyos. Dadalhin tayo ng salita ng Diyos ngayong araw sa isang makasaysayang tagpo sa lupain ng Ehipto. Ang unang salot, ang pagbabago ng ilog Nilo upang maging dugo. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang kamanghamangyang himala o isang parusa sa nakaraan. Ito ay isang salamin na nagpapakita ng kalagayan ng puso ng tao kapag kinaharap nito ang kalooban ng lumikha. Sa ating binasa, may dalawang malaking puwersa na nagbabanggaan. Ang katigasan ng puso ng tao na kinakatawan ng paraon at ang kapangyarihan ng Diyos na kinakatawan ni na Moises at Aaron. May tatlong mahalagang aral tayong makukuha para sa ating buhay pananampalataya. Una, ang babala ng Diyos bago ang paghatol mula talata 14 hanggang 18. Bago pinalitan ng Diyos ang tubig ng dugo, hindi siya biglang umatake ng walang patunayan. Inutusan niya si Moises na harapin ang paraon sa tabing ilog sa umaga upang magbigay ng malinaw na mensahe. Payagan mong umalis ang aking bayan. Makikita natin ang Diyos ay mapagpasensya. Ano po? Nagbigay siya ng babala at sa pagkakataon bago dumating ang kanyang disiplina o parusa, ang layunin ng babala hindi upang manakot lamang, kundi upang akayin ng tao sa pagsunod. Ito po yung isang katotohanan ng katangian ng ating Panginoon. Siya po ay mapagtimpi. Samantalang siya po ay nagbibigay ng kahatulan at ng katotohanan kung bakit o kung paanong tayo ay gumagawa ng mga bagay labag sa kanyang kalooban. At siya'y gagawa, ang Panginoon po, magpapatuloy, magpapatotoo sa atin at magsasabi, oh, hindi tama to ha, o hindi tama yan ha. Ano po? At matatagpuan natin na ang babala na ito ay pagpapaalala. Hindi ito pananakot. Ito'y pagpapaalala ng kanyang kapangyarihan. Ilang beses na ba tayo binalaan ng Diyos sa pamamagitan ng ating konsensya, ng kanyang salita o ng mga tao na nakapaligid sa atin ukol sa isang maling gawi. Ngunit patuloy pa rin nating ginagawa. Huwag nating abusuhin ang presensya ng ating Panginoon. Mga kapatid, tandaan natin kapag sinabihan tayong tigil,
tigil na ang ibig sabihin nun. Ano po? Kasi may limitasyon ang peking karunungan at kapangyarihan. Huwag nating kakaligtaan na samantalang nagaya ito, nung inangat ni Aaron ang kanyang tungkod sa ilog Nilo, tinuring ng mga Ehipsyo na isang Diyos at bukal ng kanilang buhay ay naging dugo. Namatay ang mga isda, bumaho ang paligid, nawalan sila ng maiinom. Ngunit ano ang tugon ng Paraon? Tinawag niya ang kanyang mga salamangkero na gumawa rin ng katulad na himala sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan. Nagawa nga ng mga salamangkero na gayahin, pero hindi nila kayang ibalik ang dugo sa pagiging malinis na tubig. Kaya nilang kopyahin ang pinsala, ngunit wala silang kapangyarihang magbawi ng salot o magdala ng kagalingan. Sa mundong ito, marami tayong tinatakbuhang salamangkero, mga huwad na solusyon tulad ng labis na pag-asa sa salapi, sa sariling diskarte, o sa mga makamundong karunungan upang takpan ang mga problema. Ngunit ang mga ito ay panandalian lamang at hindi kayang magbigay ng tunay na kapayapaan at kaligtasan na tanging ang Diyos lamang ang makakapagtulong. May trahedya po ang isang matigas na puso. Sinasabi sa ika-23 talata, ang ginawa nila'y hindi pinansin ng Paraon. Umuwi na lang ito sa palasyo, habang ang buong Ehipto ay nagdurusa at naghuhukay sa tabing ilog para lang makakuha ng maiinom na tubig. Sa loob ng 7 araw, ang pinuno ay nagbulag-bulagan. Tinalikuran ng Paraon ang katotohanan dahil sa kanyang kahambugan. Ang katigasan ng puso ay nakakahawa at nakapipinsala. Hindi lang sa sarili, kundi sa mga nakapaligid sa atin. Dahil sa katigasan ng ulo ng Paraon, ang buong Ehipsyo ang nagduda. Kapag pinipili nating magmatigas sa Diyos, dinadamay natin ang ating pamilya, kaibigan, komunidad, sa mga bunga ng ating mga maling desisyon. Ang isang matigas na puso ay unti-unting nawawala ng pakiramdam sa presensya at pagkilos ng Diyos. Mga kapatid, ang kwento ng unang salot sa Ehipto ay isang paalala sa atin sa kasalukuyan. Ang ilog Nilo ay nagbibigay buhay sa kanila, ay nagiging simbolo ng kamatayan dahil sa kanilang pagsuway. Suriin natin ang ating mga sarili. Kamusta ang kalagayan ng ating puso? Ito ba ay tulad ng sa Paraon? Mabilis magmatigas, madaling magpalusot, at binabaliwala ang mga paalala ng Diyos? O mayroon ka bang Nilo sa iyong buhay? Isang bagay na labis mong pinapahalaga ng higit pa kaysa sa Diyos, na kaya niyang baguhin o bawiin anumang oras upang kilalanin mo siya bilang Panginoon. Siyasatin po natin ang ating mga sarili at hayaan natin ang kaliliwanagan at katotohanan ng Panginoon ang mapangyari. Huwag nating hintayin na umabot ang ating buhay sa punto ng 7 araw na kawalan o matinding krisis bago natin luhuran ng Panginoon.
Lumapit tayo sa Kanya ng may mapagpakumbabang puso. Hilingin natin na palambutin niya ang ating mga puso upang maging sensitibo sa Kanyang tinig at handang sumunod sa Kanyang mga ipinag-uutos. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao, kundi ng isang pusong marunong makinig, magsisi, at magpasakop sa Kanyang kapangyarihan. Manalangin po tayo. Panginoong Yahweh, aming Diyos, kinikilala namin ang iyong dakilang kapangyarihan sa aming buhay. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong naging matigas ang aming puso tulad ng sa Parao. Mga oras na pinipili naming sundin ang aming mga sariling kagustuhan kaysa sa iyong mga utos. Linisin mo po kami ang aming puso. Alisin ang anumang yabang o pagmamataas. Bigyan mo kami ng puso mapagpakumbaba na handang makinig sa iyong paalala at sumunod sa iyong kalooban. Protektahan mo po ang aming mga pamilya at gabayan kami sa aming pamumuhay sa araw. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Malalag sa probinsya ng Davao del Sur. Aming panalangin. Ikaw po ang magkaloob ng kaunawaan sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo. Dasal namin ang pagkakaisa, pagpapakumbaba, paghingi ng tawad. At sa pangalan ni Jesus kami nananalig. Dadaloy ang Santong Espiritu sa buhay ng iyong mga lingkod at mararanasan ng pagsama at pangungulo. Habang amin din pong idinudulog sa iyo, Lord God, na ibaba ang iyong Santong Espiritu sa bayan ng Malalag. We declare the fire of revival. At hayaan mong dumalo ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ang mga bayang ito ng may kapangyarihan, mapangyari ang iyong dakilang kalooban at tunay amay kay magtagumpay. Habang amin din pong idinudulog sa iyo, ikaw ang kumilos ng may kapangyarihan sa pagkilos mo, Panginoon, sa aming bayan. Ikaw ang magkaloob ng kaunlaran for us to accomplish what you have promised to be the launching pad of the gospel. A missionary sending to the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo sa mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church, Renewal. Kilusan mo ang mga bayang, ang mga ministeryong ito upang magtagumpay sila sa pagsunod sa iyo. As you also pray for the fulfillment of your purposes sa mga misyonero at sa mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Yan mong sila'y makapaghandog ng pinakamainam sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. As we also pray for your blessings of peace, Panginoon, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghahari sa aming gobyerno. At Lord, dinudulog din namin sa iyo ang bayan ng Malalag sa probinsya ng Davao del Sur. Lord, kumilos ka ng may kapangyarihan at ihatid ang bayang ito sa pagsunod sa iyo. We declare the altar of our Lord Jesus. In Jesus. At Lord, ang aming panalangin, dumaloy ka rin po sa lahat ng mga lingkod mo na sumusunod at gumaganap ng iyong kalooban. Bless them indeed. We also pray sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo ang mga bayang ito, dumaloy ang kalwalhatian mo
at hayaan mong maranasan ang pag-ibig mo. Gayun din sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Ilusan mo rin ang Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia at Amerika. We declare the fire of the Holy Spirit upon each one of us as we declare peace over Israel. Maraming salamat po. Inaangkin namin, tinupon mo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare there's no house and lot with parking, with a new being and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God.